Sabi Alright mga kababayan, ito nga po, ito panoorin natin sa video to, itong advance birthday message ni Senator Alan Peter Cayetano. Advance happy birthday po Senator Alan Peter Cayetano. Ito magbe-birthday po siya ngayong October 28. Pero ngayon po, ngayong araw na to, nag-advance birthday message po siya dito sa Taguig City Jail para magbigay naman po siya ng magandang message dito sa ating mga kababayan dyan sa Taguig, kung saan every year dito nandito siya at dinadalaw niya itong mga kababayan dito at para magbigay ng magandang words of wisdom dito sa ating mga kababayan. Ito na po mga kababayan, wag na ho nating patagalin, pero bago lahat yan, wag nyo nating kalimutan i-share, i-like at subscribe itong ating mga videos nang sa gadon napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito po mga kababayan, umpisahan na po natin. po sa Jeremiah 29:11, alam ko ang plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon. Planong pagpalain kayo't hindi saktan, plano bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Gustong-gusto ko po si Propetang Jeremiah sapagkat siya'y nirerespeto ng Hudyo, ng Muslim at ng Kristiyano. Kayo ba naniniwala na kahit kayo'y deprived of liberty, maganda plano ng Diyos sa inyo? Yes. Pero kung maganda plano ng Diyos sa inyo, bakit kayo nakakulong, yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon hindi nakakulong? Kung Kasi Senator Alan pinagtatakpan po ng administrasyon ni BBM, Senator kaya ganyan po kung sino po yung nasasakdal diyan pinagtatakpan nila at kung sino naman po yung hindi nagkakasala, hinahanapan nila ng butas, ayun ang kanilang kinakasuhan. Nang sa ganun mailihis nila itong mga pagnanakaw na corruption na ginawa ng mga administrasyon ni BBM, mga kababayan. maganda plano sa inyo ng Panginoon, bakit yung ideal na numero ng PDL sa isang kwarto hindi nasusunod at siksikan? Bakit yung pinopropose ng BJMP na mga educational program o facilities hindi nabibigay? Simple lang po. Kung may plano ang Diyos, may plano din ang demonyo. Yun, diba? Of course. So kung sasabihin nyo sa anak nyo, anak, mag-aral ka ng mabuti, nagdroga, kaninong plano ang sinunod niya? Diba? So kami nandito sapagkat, sabi po sa Biblia, may pumunta sa Panginoon, nagpapakilala na siya'y sumusunod sa Panginoon. I won't talk religion Nirerespeto ko, religion natin lahat, iba-iba. Pero may istorya sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, sa Kanya, hindi kita kilala. Sabi niya, bakit hindi mo ako kilala? Ikaw ang Diyos ko. Ang sabi niya, nung gutom ako, hindi mo ako pinakain. Nung hubad ako, hindi mo ako binihisan. Nung may sakit ako, hindi mo ako dinalaw o pinagamot. Nung nakakulong ako, hindi mo man lang ako binisita. So sinabi sa Kanya, Panginoon, kailan ka nakahubad? Kailan ka nakakulong? Kailan ka nagkasakit? Kailan ka gutom? At sabi ng Panginoon, kung sino man ang pinakamaliit sa mga kapatid ko, ang gutom, ang may sakit, ang nakakulong, na hindi nyo pinansin, ako ang hindi nyo pinansin. So sana po sa maliit naming paraan, nakakapagbigay kami ng hindi lang kasiyahan, kung hindi pag-asa sa inyo. Ha? So, alright. Mabuhay po yun kayo, lang Senator Alan. sa pag-asa. Alam nyo po, si Senator Enrile ay 101 years old na po, 102 na ba? No. Na-imagine nyo po bang mabuhay ng 100 taon? Ang purpose ng buhay ay wala sa tagal. Marami pong na-bless. Meron po tayong Colonel Antonio at sa lahat ng ating mga ginagalang na sa BJMP, meron po tayong naging honorary, veterano, naging guerrilla, panahon pa ng Hapon, namatay siya sa Taguig, 104 years old. Napakaganda ng storya niya. Napakaganda ng storya. Pero alam niyo po, meron pong mga namamatay 19 anyos, ang ganda din ng storya nila. Meron pong nabubuhay ng 80 taon, walang kwenta ang buhay niya. May nabubuhay ng 15 years old. May nabubuhay na bilyonaryo, walang kwenta buhay niya. Pero meron pong nabubuhay na grabe yung sakit, naka-wheelchair.
Hindi makagalaw, nakakapagsalita lang. Pero grabe po ang impact niya sa lipunan. So ang message ko po sa inyo, yung purpose nyo, yung bakit kayo nilikha, bakit nandito, hindi nawawala yan. Senator Alan, dito nga po, dito sa buhay natin ngayon, dito sa Pilipinas, naku po, hindi ho tayo mabubuhay kaagad. Alam nyo kung bakit? Itong habang nabubuhay po itong presidente natin, hindi ho tayo mabubuhay ng mahaba. Kasi nga po itong BBM administration na to, hanggat nakaluklok sila dito sa gobyerno natin, puro problema po ang inaabot natin. Paano ho tayo mabubuhay ng mahaba niyan? Sana po itong mga nasa administrasyon na to, pagsisibakin na para naman maupo dito yung karapat-dapat at mabigyan naman ng magandang buhay at pag-asa itong ating mga mamamayang Pilipino. Yan po ang araw-araw na iniisip po natin at sana mabago na po itong gobyerno natin nang sa ganun yung mga kahihiyan na inaabot natin at umaabot pa sa iba't bansa at pinag-uusapan doon, hiyang-hiya na po tayo dito sa sinapit natin, dito sa Pangulo natin na kasalukuyang to, mga kababayan. No? Baka nandiyan ka para yakapin lang yung katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Baka nandiyan ka kasi maliligaw yung anak mo. Pero pag bumisita, anak, di ba lang nangyayari sa akin to, pero sa'yo wag. Wag mo ikahiya tatay mo, nanay mo. Dahil nangyari to para sa'yo. So I'll stop there, but I want to keep emphasizing sa inyo. Hindi kayo aksidente. At nagkamali man kayo, may purpose pa rin kayo dyan. Marami na ako nasama dito para magbigay kasiyahan sa inyo, di ba? Naisama ko na po si Terry Honor, nasama ko si Alma Moreno. Kanina nakita ko, nakalimutan ko na nga, si Joel Villanueva, nadala ko na dito. Alam nyo po, pati si Pangulong Duterte, kung naalala po, nadala natin dito. No? Mabuhay po. Kasi importante po yung kasiyahan. Nakamiss po si Tatay Kaya Digong. sabi ko sa asawa ko, napakadami naman kasi sir kaya buti na lang partner natin yung city sa binibigay natin. Yung pakain sa amin pamilya, pero dahil libo nga, nag-iisip talaga kami paano. So sabi ko sa asawa ko sandali, pag ikaw nasa-stress, pag nasa-stress ang Congressman Ading Cruz at saka si George Bocobo, kumakanta. So sabi ko, kuha naman tayo ng kakanta dito ngayong hapon para matuwa naman ang ating mga PDL. Hindi ko alam kung in-announce na sa inyo, kasama po natin ang orange and lemon ngayong hapon na to. Okay? Ayan. So abangan nyo yan. Pero gusto ko po ihatid sa inyo, isang kwento lang po, tapos ipapasa ko yung mic. Ito po yung isang sekretary ng panahon ni President Duterte, nakulong ang tatay niya. Pero pag makita nyo po ang buhay niya, buhay ng mga kapatid niya, yung church nila, mga apo nung tatay niya, makikita mo na yung pagkakulong ng tatay niya ang naging daan ng blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. So siya ang magsasalita ng mas mahaba. Iwanan ko lang kayo isang kwento. Nangyari itong mga intriga sa corruption. Yung isang politiko pumunta sa simbahan. Sabi, Father, forgive me for I have sinned. Mga 10 taon na akong hindi nangungumpisal. Sige anak, anong kasalanan mo? Di nagsasalita. Sabi, anak, ikaw ba ay nangurap? Hindi po. Kasama ka ba dyan sa flood control? Hindi po. Ikaw ba ay nandadaya? Hindi po. Ikaw ba ay nangloko ng misis mo? Hindi po. Nagda-drugs ka ba? Umiinom ka ba ng sobra? Hindi po. Nagsusugal ka ba? Hindi po. Inaapi mo ba ang mga kapwa mo? Hindi po. Anak, bakit ka nangungumpisal? Ano kasalanan mo? Father, sinungaling po ako. Okay? So anong mensahe ko sa inyo ngayon? Minsan... kung sino man yung natatamaan dyan, yung nasa administrasyon na dyan, nako po, gumising na po kayo at mangumpisal na kayo dito sa inyong mga kasalanan at para naman po itong bansa natin bumalik na po sa dating ginhawa at progreso at dahil po nalubog na tayo sa utang, mga kababayan. Ano po, yan nga po ang pinagdadasal natin at pinagdadasal ko rin na itong administrasyon na to mabuwag na po nang sa ganun may balik na po yung peace and order dito sa bansa natin, Senator Alan. Hindi natin alam kung saan mag-uumpisa. Halimbawa, nasa droga, addiction yon.
Hindi madaling lumayo sa droga. Pag lumayo ka, bumabalik ka. Kung ikaw ay magandang lalaki, magandang babae, mahirap din lumayo sa tukso. Ikaw ang hinahabol eh. Kung sa sugal, ayan, maraming maganda dito, hinahabol talaga eh. Nag-react eh. Oh. Pag ikaw ay magaling sa sugal, panalo karamihan, mahirap layuan ng sugal. Dahil ikaw nilalapitan. Kaya advice ko sa inyo, umpisahan natin maging totoo. Tama. Maging totoo sa Diyos, maging totoo sa sarili, then maging totoo sa kapwa. Mabuhay po kayo. Kasi pag sinumulan mo na mawala ang pagkasinungaling, yung iba masusunod-sunod natin. At yun po ang ipagdasal nyo na mangyari sa ating gobyerno. Di ba? Marami pong magaling sa gobyerno, pero parang napupunta tayo sa kasinungalingan. So I will stop there, but Brother Jeremiah, tama-tama, Jeremiah din po ito. So si Jeremiah Belica, siya po ang kalaban ng red tape sa nakaraang administrasyon, pero walang politika po. Ang kanyang kwento sa inyo, yung naging buhay nung tatay niya at yung impact sa kanya. So ulit, salamat sa pagbati nyo. God bless you. God bless you, Senator Alan Peter Cayetano. At mabuhay po kayo. Sana humaba po po inyong buhay at nang sa ganun na makapag-silbi pa kayo dito sa ating bansang Pilipinas. Advance happy birthday po sa inyo. Napakaganda po ng inyong mensahe na sana itong gobyerno natin mag-umpisal na dito sa ating mga simbahan dahil nga po itong mga kasalanan nila ay umaabot na po sa langit, mga kababayan. Sana naman po isipin po nila yung mga kababayan nating mga Pilipino na nagsasakripisyo at samantalang kung sila pinaglulustay lang po nila yung ating mga pera, mga kababayan. Dapat po importante sa lahat, maging tapat po tayo, magsasabi lang po tayo ng totoo, huwag magsinungaling. Sana naman po itong si BBM, kung nanonood man, maantig na yung puso niya, talagang mahal niya ang taong bayan, kung talagang willing siyang tumulong, yun na lang po ang gagawin niya para naman po itong bansa natin makabawi naman po dito sa mga kahihiyan. Hanggang dyan na lang po tayo muna, mga kababayan. Huwag po natin kalimutan i-share, like at subscribe tong mga videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito, lalong-lalo na yung ating mga mahal na OFW dyan na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya na napa-update nila yung mga pangyayari dito sa ating bansa. Maraming salamat po. News That Matters and God bless.